Sige nga, go. Parang gano'n. Ganon? Pinaka-pretty. Ganon ba? Talaga? Di ba minsan pag napapag-uusapan natin yung mga Hollywood films, diba? So, oh my God, si ganyan yung actor. Ganun, oh my God, I Okay. feel giddy. Okay. Ikaw, baka ganun lang. Naka-cross. Bira naman kasi akong kiligin. Ganun Hindi siya lang. kinikilig masyado, ganun. Hello, Kathden fans! Congratulations kay Ma'am Catherine, ha? Kasi ito from Perpetual Family Community or Perpetual Life Community, mga kasombreros, ay binati nila, no, si Ma'am Catherine sa pagkapanalo nito bilang Best Actress for Film sa Alta Media Icon Awards, mga kasombreros. Alam ko na i-post ko na ito nakaraan pero sinare ng isang admin kanina. Tapos hindi ko nakita na Perpetual Light Community. Perpetual Light pa lang. So, ito po ay parang congratulations, no, ng isang isang community, mga kasombreros, or grupo, kaya Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasombreros. And alam ko si Sir Alden ang Best Actor for Film din dito. Kung kaya congratulations sa Kath din na rin, no? So, naano ko lang to, vlog ko na to nakaraan, pero hindi ko na isama yung from the Perpetual Community. And kakashare lang ng isang admin din po, no? As a recall. And then yun nga, no, 4 times na na-awardan si Ma'am Catherine, mga kasombreros, dati pa. And then yung pinaka-present or pinaka-recent ay ito ngang tawag dito, Alta Media Icon Awards, mga kasombreros. So October 17 ang kaniyang awarding ceremony, mga kasombreros, no? So October 17, tatandaan natin ito, mga kasombreros. Sana naman dumating si Ma'am Catherine, no? Kahit na hindi gaanong sikat itong Alta Media Icon Awards, ay sana naman ay dumating si Phenomenal Box Office Cinema Queen. So pinakauna niyang award dati sa Alta Media Icon Awards ay 2015. Tapos parang 2017, 2019, at tapos nga 2025, mga kasombreros, no? So maraming taon ang kanyang parang inantay, mga kaso. So we have to see you on October 27 at the awarding ceremony. So hindi pa ako nakakuha ng information kung saan ito gaganapin, mga kasombreros, pero i-update ko po kayo. And then ito, yung GMA Art, hindi, ito muna. So ito muna, mga kasombreros, no? Si Ma'am Barbie Forteza ay nag-donate pala siya, no, ng 100,000, mga kasombreros, dun sa biktima ng lindol, mga kasombreros, sa Cebu. So ito po ay binalita sa Chika Minute, no, sa 24 oras, mga kasombreros. So ano to, sariling pera ito ni Ma'am Barbie Forteza, mga kasombreros. Grabe, no? Talagang grabe yung heart ni Ma'am Barbie Forteza, mga kasombreros. So alam niyo, dito ako natatouch na nakita mo yung mga vloggers na malaki yung income, na parang alam niyo, parang nagtatrabaho sila, tapos may income sila, tapos pag may calamity, alam niyo yung kapatiran, pag bubuklod-buklod, mga kasombreros, na tumutulong sa mga apektado ng mga calamities. Parang pag may mga pangyayaring ganito, dito mo natetest yung heart din ng mga vloggers, na mga influencers, mga kasombreros, na talagang matulungin talaga, mga kasombreros, no? Kasi sila rin po ay pinagpala ng Panginoon. So ang dito kagandahan, nakita mo yung dito yung pagkakaisa ng Pilipino. Ako siguro kung malaki lang yung yung income ko, talaga ako din ay tutulong, mga kasombreros. Pero yun nga, kasi yung iba talaga million yung kanilang maabot na ng million yung kanilang income, mga kasombreros, no? Or let's say isang buwan nila 100,000, 500,000. Sa atin sakto lang pang kusina, mga kasombreros. Pero grasya pa rin yun ng Panginoon, mga kasombreros, no? And then ito, next item natin. So yung isang dito ay shinare itong great moment ni Sir Alden, mga kasombreros, dito sa parang nakasmile siya. Part ito ng kanyang directorial debut, mga kasombreros, no? Na kung saan ay nakuhaan siyang si Direk Alden ay nakuhaan ng labis ang saya, no, na kumapa ngayon ay trending pa rin ang Out of Order sa Netflix, mga kasombreros. And then ito, so of course, no, late na ako nag-voice over ng yung Instagram story ni Sir Alden, itong Stars on the Floor. So late ako, mga kasombreros, nagsimula na ang Stars on the Floor ngayong Sabado, pero sinama ko na rin kasi part ng kanyang
Instagram story. So, inuna ko kasi yung word ng Panginoon, mga kasembreros. So, yun po. Pero abangan natin yung resulta, mga kasembreros, na bukas. And then ito, next item natin, mga kasembreros, yung Jimmy Sparkle Artist Center, nag-post, no, ng pictures or snapshots, no, kuha ni Sir Alden, mga kasembreros, dun sa kanyang BDO EDSA na billboard, mga kasembreros. And ang sabi ng Sparkle Jimmy Artist Center dito sa kanilang caption, "Brighten up your daily commute with Alden Richards by looking up at his billboards for BDO along EDSA." So, ito po, mga kasembreros, no, yung BDO nga niya na picture or billboard na nakakulay blue, siya Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros, no? At saka syempre na poging-pogi si Phenomenal Box Office Cinema King. And then ito, pinost ng isang admin, yung pinost ko rin kagabi, no, na yun nga, nagalit si Sir Alden na pinagbantaan niya si Zaldico, mga kasembreros, no, na may araw ka rin, no, sabi niya dito nung pinost ni Sir Alden kagabi itong 35 billion mga kasembreros, no, na ninakaw. As in, sobra-sobra pa to, mga kasembreros, itong tawag dito, itong perang ito, no, na sabi ni Sir Alden kagabi ay tawag dito na may araw ka rin kay Zaldico, mga kasembreros. And medyo nalungkot ako sa balita kanina, parang tinigil ng Senado yung hearing about sa flood control kasi parang natutumbok na, parang pinoprotektahan ng administrasyon, mga kasembreros, no, yung si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Pero tingnan natin, let's pray ng hustisya po talaga ay mangibabaw, mga kasembreros, kasi yun nga, no, talagang sinuspindi kanina, pero bukas tingnan natin kung ano, kasi let's pray, no, for Marcoleta, for other senators, mga kasembreros, and lawmakers na talagang nagsusulong ng hustisya, kasi nag-cry out na talaga, no, parang ang mga tao ngayon ay gusto nila mag-people power ulit para impeach, no, si President Marcos, mga kasembreros. So kasi parang sa akin, naisip ko lang, parang yung punot dulo kasi doon nagsisimula, no, kung wala yung puno, wala yung mga sanga-sanga, mga kasembreros. So doon kasi yun, kasi inalaw nila, no, tinanggal nila yung Philippine Anti-Graft and Corruption Committee na binuo ni former President Rodrigo Duterte para nanakaw sila, mga kasembreros. So bakit mo naman tatanggalin yung anti-graft and corruption, no, yung unang step na ginawa nila, so para nakaw sila ng sobra, grabe, nako, talaga nakakapang-lady. Pero move on tayo, mga kasembreros. So sa comment section, talagang binahati nito ng support, no, kay Sir Alden, na binantaan niya si Zaldico na may araw ka rin, mga kasembreros. So support na parang ibalik ang pera, ganun-ganun, tapos panagutin talaga, mga kasembreros, sa kulungan. So yun ang gusto ng madlang tao o madlang people. And then ito, si Riza, ito pala yung kanina, nag-post si Riza, no, sa kanyang Instagram. So ito pala yung yung video ng aso na pinost si Sir Alden kanina sa kanyang Instagram account or Instagram story din po, mga kasembreros. So ito yata ay si Bailey. So hindi pala ito. Pero yung aso na isa na ito pinost ni Sir Alden kanina ay yung itim. Pero ito ay parang kamukha kanya na si Bailey, mga kasembreros. Parang kulit ni Risa dito kasi parang kinukuha niya, pero ayaw niyang umalis, mga kasembreros. So parang hindi ko alam kung may sakit ito, mga kasembreros. Tapos nilalambing-lambing niya, ni Risa, si Bailey, mga kasembreros, na kanilang cute na aso. And then si Risa din ay nag-post, no, sa kanyang Instagram story. Of course, support siya sa pelikula ng kanyang kuya. Pinost niya yung Netflix ng Out of Order, mga kasembreros, ng kanyang kuya RJ, no. And then ito, so ito pa, mga kasembreros, no. So na-recall lang ng isang admin itong time nung kulay white na suot nila, mga kasembreros. Yung parang imitate me, mga kasembreros, nung time na promo ng Hello Love Again, mga kasembreros. So hindi na ako pretty, sabi nga ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Tapos dito ko nakita, sabi ni Pops Alden, sabi niya dito ko napag-usapan yung mga nakakaaliw na moments. Tapos oh my So parang dito makita na malalim talaga sila, na nag-uusap talaga sila, mga kasembreros.
So, yung ito ay parang imitate me, gayahin mo ako. Tapos pag nagkukintuhan daw sila, parang wala lang, ganun. So, nakita mo talaga nag-uusap ang dalawang to kahit pa dati pa after ng hello, love, goodbye pa mga kasembreros, no? So, ngayon ay malalim ang nagkakaibigan na Kathleen mga kasembreros. And then ito last item natin. So, share ko lang. Sige. Sige, ito po mga kasembreros sa last item natin. So, share ko lang itong parang si Sir Alden dati parang may cake siya, no? Tapos, tawag dito, parang ito yung 3 years niya sa Oxycure mga kasembreros. So, parang nag-celebrate siya. Dito ay may cap siya mga kasembreros na black. Tapos, may hawak siyang maliit na cake mga kasembreros. Tapos, naka-black din yung kanyang outfit or kanyang t-shirt mga kasembreros. So, ang cute lang ni RJ Miatisoy mga kasembreros dito. So, pangatlong taon niya dito sa Oxycure, no? Sobrang puti niya. Soy tea dito. Sana all ganito kakinis. So, actually, yan lang sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September or October 4, 2025. Sabado na po. Happy weekend, no? Happy weekend evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros, ha? Sana po ay pakinggan po natin ang title, Kaya Dahil Kay Kristo. Philippians 4:12-13. I know, Apostle Paul speaking, how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Napakaganda nito mga kasembreros. Alam kong parati na natin ito naririnig, no? Yung I can do all things through Christ who strengthens me, Philippians 4:13, and so on and so on. Pero ito po ay reminder sa atin na ang Diyos, ang salita ng Panginoon ay timeless po yan. Kung applicable siya 10 years ago, 15 years ago, 112 years ago, 2,000 years ago, it will be timeless and it will be relevant. It will be as significant as it is today, as it was yesterday, and forever and ever and ever mga kasembreros. Ganito yung power, no? Ganito yung katindi, kadakila mga kasembreros at kahalaga ang salita ng Panginoon. Kung parang kung walang hininga, kung walang hangin, kung walang oxygen ang mundong ito, lahat tayong mamamatay. Ganun po katindi ang salita ng Panginoon mga kasembreros. And kasi ang iba lang talagang ina-underestimate. Kung parang minamata nila mga kasembreros ang kahalaga ng salita ng Panginoon. Kung kaya yung mga tao walang time sa Biblia, walang time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon because they don't believe, no? Kung pa yung impact, yung influence, yung power na nag-work sa kanilang tahanan, sa kanilang buhay ay hindi sapat, no? Kasi ang pananampalataya, ang pananalig, ang pagtitiwala, ang trust sa Panginoon mga kasembreros ay nagmumula yan sa pakikinig ng kanyang salita, no? Faith comes by hearing and hearing the Word of God. And by hearing the Word of God, you also meditate, you also read, no? It will drive you, it will fuel you to study, to meditate, to eat, no, the spiritual food ng ating Panginoong binigay sa atin, which is the Holy Bible mga kasembreros, the Holy Scripture. And isa sa mga naging vlogs or trivia ko po mga kasembreros ngayong araw ay yung Dead Sea, no, yung patay na dagat mga kasembreros na matatagpuan sa Jordan, sa bansang Jordan mga kasembreros. And ang Dead Sea, kaya siya pinangalan ng Dead Sea mga kasembreros dahil nga ay nung natagpuan or discover ito ng mga Romano ay nung Roman period ay wala talagang kabuhay-buhay na nag-exist dito. Walang any life form na nag-exist mga kasembreros, walang isda, walang halaman, walang hayop, as in zero mga kasembreros, kaya siya tinawag na Dead Sea. And alam niyo nakakamangha kasi di ba may tinatawag na Dead Sea Scroll mga kasembreros, may natagpuan sa dagat na ito ng isingit ko lang, no? May natagpuan dito na parang bahagi na naging part ng Holy Scriptures. And kasi ang iba pang pangalan ng Dead Sea, no, Sea Salt or Salt Sea mga kasembreros, or Plain Sea. So na-mention na rin ito yung nakakagulat o nakakamangha na yung Dead Sea pala na ito na maalat masyado mga kasembreros, kaya lumulutang ang tao dito sa Dead Sea mga kasembreros.
because of its saltiness, no, o salt content. Ay na-mention na pala ito, no, yung salt sea na ito mga kasembreros or plain sea sa mga verses kagaya ng Genesis 14 verse 3, Numbers 34 verse 3, Deuteronomy 3:17, Joshua 3:16, and so on. So, dito makita na yung salita ng Panginoon, powerful siya noon, relevant siya noon, and it will always be relevant mga kasembreros sa ating buhay as long as humanity exists and lives sa mundong ito, habang may mortal, habang may tao na nabubuhay sa mundong ito. Ganon siya katindi. Kung kaya, wag nating sabihin na, nabasa ko na yan maraming beses, I can do all things through Christ who strengthens me, nang dahil kay Kristo, ganyan. So nabasa ko na siya. Hindi ibig sabihin nun, wala na siyang power, or wala na siyang impact, or wala na siyang halaga mga kasembreros sa ating buhay. No. Mali pong mindset iyon mga kasembreros. Ang salita ng Panginoon, and para siyang isang pagkain, no? Hindi mo na ibig sabihin na nag-adobo ka ngayon, hindi ka na mag-adobo sa susunod na araw or sa susunod na linggo or parang ganun mga kasos kung ano yung pagkain natin. Kunwari may ampalaya na may itlog, so nag-ulam ka ngayon, hindi naman ibig sabihin na habang buhay hindi ka nakakain ng ampalaya na may itlog, so baka sa susunod na linggo mag-ampalaya na may itlog na ulit kayo. So parang ganun, no? The same food and yung same food na kinakain natin, same nourishment din yung ibinibigay sa atin mga kasembreros, diba? So ganun din ang salita ng Panginoon, more than pa ang salita pa ng Panginoon, ano yun kunwari nabasa mo ngayon, diba? So parang iba yung magiging dating niya, iba yung magiging impact niya mga kasembreros sa susunod na mabasa mo siya ulit. So, nagets po natin. So, ganun po siya kapapakatindi, ganun po siya ka-powerful, no? Ganun po siya supercalifragilisticexpialidocious. Very awesome, very wonderful, very amazing, very magnificent, very fantabulous mga kasembreros. So, ganun po siya ka-powerful mga kasembreros. Kung kaya, wag nating sabihin na nabasa ko na to, so hanggang dito na lang, so susunod hindi ko na basahin. So hindi po. Pag binasa mo to ulit, pag susunod na pagkakataon, iba ng impact, no? Kung mapapalakas ka ulit, pero may ibang revelation. So ganun po siya mga kasos. Grabe, no? This powerful verse from the book of Philippians is a reminder of the strength and perseverance that comes from a deep-rooted faith in Christ. It is a declaration of the believer's confidence in their ability to overcome challenges and obstacles with the help of God. So, hindi natin kaya ang ating sarili, no? Kasi ang sasabi ni Apostol Pablo dito ay may kalakasan siya, pero yung kalakasan na iyon, physical, mental, spiritual, social, financial, and so on, mga kasembreros, nanggagaling lahat kay Lord Jesus Christ. Kasi, gumagamit ang Panginoon ng kanyang tao, no, ng instrument na tao, magulang mo, for example, kaibigan, kapatid, asawa, and so on, mga kasembreros. Ginagamit sila ng Panginoon and kaloob sila ng Panginoon sa atin mga kasembreros. So, Apostle Paul is reminding us once again that strength comes from God and that he should be magnified and thanked mga kasembreros. It can be overwhelming to think about tackling it alone, yung ating mga situations mga kasembreros. No, nakaka-overwhelm kaya yung kaliwat kanan, lalong-lalo na noon, talaga nakakaawa yung mga biktima ng earthquake mga kasembreros sa Cebu. And nakakatuwa rin na yung iba ay yung mga individual sectors, mga private sectors, mga individual na tao, especially mga influencers na mga mayaman talaga, no? Yung mga nag-earn ng malalaki sa kanilang vlogging, ay kanya-kanya silang tulong mga kasembreros. Nakakatuwa yung bayanihan. Although syempre, no, iba pa rin talaga yung nawalan sila ng tirahan mga kasembreros. Nakita ko yung iba papayak ako bigla sa may habang pinapanood ko sila yung mga tao nakahiga sa gilid ng kalsada, no, wala silang bubong mga kasembreros, plain lang, no, as in yung higaan lang talaga, yung mat lang talaga na higaan, yung kanilang hinihigaan mga kasembreros, walang roof, no. Inisip ko pag umulan, naku, sobrang kawawa sila, pero thank God, no, na wala namang ulan mga kasembreros. This verse serves as a source of hope and encouragement, reminding us that with God's presence and support, we can triumph over any adversity that life presents. So, yung pinalangin ko rin dito, yung hindi naman sa pagkukumpara, pero yung rescue team ng Vice President na mga kasembreros and ng people of Davao City ay talagang mabilis, no? Nakita natin yung difference, and inisip ko nga sana yung budget ng Office of the Vice President naging 2 billion kasi sobrang liit, no? Parang isa sa pinakamaliit na budget sa mga kasembreros sa ngayon ay ang OVP, no, sa 2026 nila 900 million lang, whereas yung confidential fund ng ating presidente
ay maabot ng 2 billion, 4 billion mga confidential fund ha. Hindi na humingi ng confidential fund ang Office of the Vice President kasi pahirapan, no? Parang talagang sinasala siya mga kasos, tapos tinanggal pa siya sa National Security Council si Ma'am Sara. So hindi na pa kasi hindi ibig sabihin taga Davao ko, pero isa na yun sa factor na taga Davao ko kasi ako mismo nakita ko yung improvement and solid na ginagawa ng Vice President at saka ng Duterte talaga mga kasombreros. So nakita ko dito na tinanggalan ng and so on. So ang prayer ko dito ay mas marami pa sanang pondo yung maibigay sa Office of the Vice President kasi talaga nakita mo yung sigasig nila ba, even sina Baste, no, talagang rescue team ay yung mga trucks, no, talagang 13 trucks and thousands of may mga medic pa sila na pinadaldan mga kasombreros, nakaka-amaze lang. And ang prayer natin ay dagdagan pa sana, no, yung lakas ng mga gantong uri ng leader mga customers, and especially yung financial support kasi nang kailangan ng mga tao sa Cebu and Masbate mga kasombrero. So talagang pinapanalangin natin yon. So life throws curveballs, be it challenging project or be it a challenging project at work or a family crisis at home. Lean into the strength Christ offers and find peace in every circumstance. Christ empowers you to stand strong whether you're a mountaintop or in a mountaintop of success or navigating a valley of hardship. So, kapapa sa lahat ng seasons ng ating buhay, masaya, malungkot, challenging mga customers, lahat po tayo ay umasa sa lakas ng Panginoon and always pray for His strength na para makasurvive and masurpass natin ang ating mga challenges sa buhay mga kasombreros. Alright, so napakaganda, no? Pero yan lamang po sa ating Word of God, ha? No? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, kalakasan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga soresan pa. Alam po, I love you.